Pinagalitan ako ng asawa ko dahil sa pagiging palamunin, pero ginamit niya ang perang pinaghirapan ko para suportahan ang kanyang unang pag-ibig. Nang isinara ko ang isang malaking kontrata para sa kumpanya ng asawa ko, at dahil sa sobrang pag-inom ay nagdugo ang aking tiyan. Ibinunyag ng mga tao mula sa katunggaling kumpanya ang balita. Sa isang auksyon, gumastos ang asawa ko ng malaking halaga para bilhin ng isang mamahaling relos na may hiyas para sa kanyang unang pag-ibig, si Beiqiao. Pagkatapos nito, sabay silang pumasok sa isang hotel. Ang boss ng katunggaling kumpanya ay mapanuyang nagtanong sa akin. Narinig ko, Nihin. Oo. Nasa loob ng 10 taon ng inyong kasal, ang pinakamagandang damit na binilid para sa inyo ng inyong asawa ay nagkakahalaga lamang ng ilang daang piso. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa ginawa ng inyong asawa sa auksyon? Sa tingin ninyo, bakit sila pumasok sa isang hotel room kasama ang kanyang unang pag-ibig? Sila'y malisyosong lumapit sa akin, at nagpostahan pa na tawagan ng asawa ko para hilingin na dalhin ako sa ospital. Ngunit nang sagutin ang tawag, ang boses ng asawa ko ay puno ng pagkainis. Ako ba ang nagpadugo ng tiyan niya? Ako ba ang nagpilit sa kanya na uminom? Pwede ba? Tigilan na ninyo ang ganitong kababaw na paraan para makuha ang atensyon ko. Nakakadinig. Nang araw na iyon, nanalo ako sa negosyo. Ngunit naging katatawanan ng aking damdamin. Sa 15 taon ng aking walang paso-balimpag, aalay kay Sungmin, sa wakas ay napagod na rin ako. Pag-uwi ni Sungmin, kararating ko lang din mula sa ospital. Sa mesa ay may mainit na almusal. Kinunod ko ang payo ng doktor at dahang humigop ng mainit na lugaw. Ngunit ang tiyan kong nagdugo dahil sa alak ay hindi nadaling gumaling. Hanggang ngayon ay may bahagyang sakit pa rin. Nasinwot ko, sa gitna ng bango ng pagkain, ang amoy ng pabango ng lalaki at sabon mula sa hotel. Hindi na kailangang itanong. Alam kong galing ito kay Sungmin. Kumunot ang kanyang noo habang papalapit sa akin. Tinitingnan ng pagkain sa mesa. Ang tingin ko naman ay napunta sa kanyang yeyeg. Sa maputing balat, kita ang maputlang hosas na marta ng halik. Alam ko na kung sino ang kasama niya sa hotel kagabi. Napangisi ako sa aking isipan. Ngunit hindi ko ito ipinakitang. Nagpatuloy ako sa pagkain ng lugaw. Ngunit ayaw akong tigilan ni Sungmin. Oo Kekong, anong ibig sabihin nito? Saan ang maanghang na pagkain ko? Mahilig si Sungmin sa maanghang. Kahit sa almusal, kailangan niya ito. Sa mga nakaraang taon, lumala ang kondisyon ng niyan ko dahil sa trabaho, pero hindi ko kailanman kinalimutan ang gusto ni Sungmin. Pero ngayon, pagod na ako. Hindi ako tuminala sa kanya at nagpatuloy sa pagkain ng gulay. Nang makita ni Sungmin na hindi ako kumikibo, bigla niyang inagaw ang aking mga chopstick. Napilitan akong tumingin sa kanya. Nakakunot ang noo ni Sungmin, puno ng galit at pagkainip ang kanyang mga mata.
malayo sa mga larawang kuha ng media kung saan siya nakangiti. Isa ay para sa akin, at ang isa ay para sa taong tunay niyang mahal. Natural na magkaiba ang tingin niya. Sumandal ako sa upuan, ipinatong ang mga braso sa aking tiyan, at mahagyang diniinan para maibsan ang sakit. Bakit? Wala bang almusal sa hotel? Gumastos ka ng 10 milyon para kay Beitro, pero hindi ka man lang niya sinamahan mag-almusal. Kawawa naman si Gini. Ang pangungutya sa aking boses ay masyadong halala. Galit na ibinato ni Sunil ang mga chopstick sa mesa. Kuoksikong, anong ibig mong sabihin? Sakalang palamuli sa bahay ko. Anong karapatan mong pakialaman ang mga ginagawa ko? Kung hindi ka lang gusto ng mga magulang ko, sa tingin mo ba pakakasalan kita at bibigyan ng pagkakataong magsalita sa harap ko? Habang pinakikinggan ang kanyang boses na puno ng paggasuklam, napangiti ako ng mapahit. Kaya pala, ang masugid na panliligaw sa akin ni Suming noon ay dahil lang sa utos ng kanyang mga magulang. Ang tunay niyang maha ay si Baicho. Ngunit sa mga taon pagkatapos naming ikasal, ibinuhos ko ang 100.0% ng aking pagsisikap sa kumpanya, na nagdala ng hindi mabilang na kita. Anong karapatan niyang sabihing isa akong palamunin? Ipinikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. Naalala ko ang lahat ng nangyari mula nang ikanal kami ni Suming. Mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang, lalo silang naging walang pakundangan ni Beiqiao. Mga nakaraang taon, naging katatawanan na ako sa mata ng media, isang lalaking palamunin sa bibig ng mga tao sa internet. Kahit anong sabihin ko kay Suming tungkol sa reputasyon ng kumpanya, itinuturing niya itong selos at inggit kay Beiqiao. Ang aking mga pagsisikap ay isang biro lamang sa kanyang paningin. Sa loob ng 15 taon, sinubukan ko na ang lahat. Hindi ko kasalanan kung bakit naging ganito ang aming pagsasama. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang tingin ko kay Sungming ay naging kalmado na. Sungming, mag-divorce na tayo. Ito ang naisip kong pinakamagandang paraan para tapusin ang walang katuturang sitwasyong ito. Inaasahan kong masaya siyang papayag. Dahil siya ang naghanap ng iba, hindi ako. Ngunit nang marinig niya ang aking sinabi, nanlaki ang kanya mga mata. Nahor. Okay kong, nababaliw ka na ba? Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ako. Sa mga nakaraang taon, madalas niya akong sinasaktan kapag masama ang kanyang loob. Dahil sa prinsipyo kung hindi manakit ng babae, at dahil asawa ko siya, tiniis ko ito. Ngunit ngayong nagpasya na akong makipag-divorce, hindi na ako mananatiling walang kibo. Hinawakan ko ang kanyang puso. Hindi ba ito ang gusto mo? Ngunit nang makita ni Sumin na hindi tumama ang sampal niya, kinuha niya ang mangkok ng mainit na lugaw sa mesa at ibinuhos sa akin.
Agad kong naramdaman ng matinding kirot sa aking balat, kasabay ng sakit ng tiyan, na nagpamutla sa aking mukha. Ngunit hindi ito pinansin ni Sumin. Tiningnan niya ako mula sa itaas at malamig na nagsabi, kahit na mag-divorce tayo, ako ang dapat magsabi niyan, hindi ikaw. Sino ka sa tingin mo? Nang sabihin ito ni Sungmin, ang kanyang tingin ay malamig, na para bang tumitingin sa isang estranghero. Kahit sa mga estranghero ay may kaunti siyang dalang, ngunit sa akin, para akong pumatay sa kanyang ama. Napangiti ako ng mapait at sinubukang magsalita, ngunit ang sakit sa aking tiyan at balat ay pumigil sa akin. Siguradong kahabag. Habag ang itsura ko ngayon. Ang malagkit na lugaw ay tumutulo mula sa aking damit, na dumikit na sa aking balat. Biglang tumunog ang telepono, na bumasag sa katahimikan. Ang mukha ni Suming ay biglang sumaya, at ang kanyang mga mata ay naging napakalambing. Xiao, anong problema? Naisira sa bahay mo. Nakit ka pa magrahanap ng mag-aayos. Bibilan na lang kita ng bago. Huwag mo nang isipin iyan. Hintayin mo ako. Pupunta na ako dyan. Titingin tayo ng bahay ngayon din. Hindi na kailangang hulaan. Si Beit Xiao na naman iyon, na gumagamit ng kung anong dahilan para humingi ng pera kay Sumin. Sa totoo lang, hindi ko kinamumuhian si Sumin dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Beit Xiao, kundi dahil sa kanyang katangahan. Sa tuwing tumatawag si Beit Xiao, halos palaging para humingi ng pera. Pero si Sungmin, na parang walang utak, ay hindi ito nakikita. Kapag nagsisalita ako, iniinsulto niya ako at sinasabing naiinggit lang ako sa pagmamahal niya kay Beit Xiao, na para bang siya ay isang emperador. Samantalang ako, sa mga nakaraang taon, hindi lang ako nagdala ng kita sa kumpanya, kundi ako rin ang gumagawa ng lahat ng gawain, bahay. Ngunit hindi ko man lang nakuha ang isang magandang tingin mula kay Sumin, lalo na ang pena. Para sa kanya, lahat ng ginagawa ko ay obligasyon. Kung gagawin ko ito, tama lang. Kung hindi, makakatanggap ako ng mga insulto. Asawa daw, pero parang alipin lang. At least ang mga alipin ay may oras pa magpahina. Samantalang ako, 365 araw sa isang taon, 24 oras bawat araw, ay laging nasa trabaho. Suming, paalala lang. Ang perang ginagastos mo kay Beit Xiao ngayon ay arian nating mag-asawa. May karapatan akong bawiin iyon. At saka, malaki na rin ang kinita ko para sa kumpanya sa mga nakaraang taon. Ngunit bago ko pa matapos ang aking sasabihin, pinutol ito ng tawa ni Sumin. Hawak ang kanyang telepono. Sinabi niya ng may aalipusta, Huosiko, sa tingin mo ba talaga kaya mong isara ang mga kontratang iyon dahil sa galing mo? Kung hindi ka asawa ko, sa tingin mo ba magtitiwala sila sa iyo? Hindi ka nga makakaharap sa kanila. Sino ka sa tingin mo? Nakakatawa. Ang tono ni Suming ay puno ng pangungutya,
Nakabaligtaran ng boses niya kanina kausap si Beichao. At si Beichao, na nasa kabilang linya, ay sumang-ayon. Kuya Nguo, may mga bagay na hindi sinasabi sa iyo ni Mingming dahil mabait siya, pero dapat alam mo kung saan ka luluga. Alam ng lahat na si Mingming ang tunay na pinuno ng kumpanya. Ikaw, sa madaling salita, ay isang empleyado lang. Ang tawag nilang gihit ko sa iyo ay dahil lang sa respeto kay Mingming. Paano mo nagagawang lumagpas sa iyong lugar? Habang pinapanood ko silang nag-uusap, natawa na lang ako. Marahil ay nakalimutan na ni Suming na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ako nagustuhan ng kanyang mga magulang ay ang aking pambihirang talento sa negosyo. Si Suming lang ang kanilang iilang anak, at malinaw na hindi sila nagtitiwala na ipaubaya ang malaking kumpanya sa kanya ng mag-isa. Kaya kailangan nila ng isang taong mapagkakatiwalaan para tulungan siya. Ako ang maswerteng napili. Dahil sa 15 taon ng aming pagsasama, naisip ko na kahit wala ng pag-ibig sa pagitan namin, ang kanyang kumpanya ay dugo't pawis kami. Tanuman ng mangyangi, gusto kong makita itong lumago. Mula ngayon, maaari kaming maging magkasosyo, pero hindi pala. Sa mga mata ni Suming, palagi akong mas mababa sa kanya. Kung ganoon, bakit ko papahahalagahan ang aming pinagsamahan? Pagkaalis ni Suming, lalong sumakit ang paso sa aking balan. Dahil hindi ko agad nagamot ang sugat, dumikit na ang danit ko sa aking balat. Nang tanggalin mo ito, ang matinding sakit ay nagpapakadat sa aking mga labi, at ang aking noo ay pinagpawisan. Nang malasahan ko na ang dugo sa aking bibig, saka ko lang natanggal ang damit. Ang pamumula sa aking dibdib at tiyan ay kitang sita, at marami ng patos. Nagsimula akong maghanap ng gamot sa sakit sa bahay, pero nang makita ko ang lalagyan ng gamot, naalala kong lahat ng gamot ay ibinigay na ni Suming kay Beichao. Pinsan yata, nadulas si Beichao sa bahay niya at nasudatan ang braso. Nagmamadaling pumunta doon si Suming at dinala ang lahat ng gamot sa bahay. Hindi ko pa siya nakitang ganoon mag-alala. Kahit noong naaksidente ako sa sasakyan at nabali ang aking binti ilang taon na ang nakalipas, pagkatapos pa ng meeting niya sa kasyadahan, dahang pumunta sa ospital. Nang tanungin ko siya, sinabi lang niya ng walang emosyon, ang trabaho sa kumpanya ang prayoridad. Pero ngayon, matagal nang kinalimutan ni Suming ang kumpanya. Walang gamot sa sakit sa bahay. Kaya umorder na lang ako. Nang buksan ko ang aking telepono, parehong zero ang balanse sa Wechat at Alipay. Ang tanging pera ay ang 500 na intimate pay na ibinigay ni Suming, na naubos pa noong nakaraang araw nang bilhan ko siya ng bulaklak. Sumandal ako sa sofa at tumingin sa kisen, puno ng pagtataka. Paano ako napunta sa ganitong kalagayan? Dahil sa sakit, naging nalabo ang aking isipan. Bigla kong naalala ang nangyari 15 taon na ang nakalipat. Noong hindi pa kami kasal ni Suming, ang kanyang panliligaw ay engrande at alam ng lahat. Isa kong watahulit at bihirang hindi
overtime. Pero kahit anong oras ako umalis ng opisina, laging nandoon sa baba ang sasakyan ni Suming, umulan man o umaraw. Dinabi ko sa kanya na delikado para sa isang babae na umuwi ng gabi. Ngunit ngumiti lang si Sungmin at sinabing, delikado din para sa isang lalaki na umuwi ng mag-isa, at patuloy sa kanyang ginagawa. Pero ngayon, matagal na akong hindi nakakasakay sa sasakyan ni Suming. Naalala ko, minsan, pagkatapos ng isang business dinner, sobrang lasin ako at umupo sa gilid ng daan, umaasang susunduin ako ni Suming. Pero sa kabilang linya, sobrang inis niya. Sinabi niya, may mga kamay at paa naman ako. Kahit bumapang ako pauwi kung sobrang lasing. Nalaki ka. Pwede bang huwag kang maging maarte? Sa sandaling iyon, bigla kong naisip, alin ba ang panaginip? Ang nakaraan o kasalukuyan? Gumuntong, hinina ako at sinuha ang aking telepono para tawagan ng isang kaibigan. Ngunit nang tingnan ko ang aking mga kontak, napansin kong puro kliyente, kasamahan, o mga kaibigan ni Suming ang nandoon. Sa mga nakaraang taon, umikot ang buhay ko kay Suming, at nawala na ang sarili kong buhay. Biglang may bill ang telepono. Binuksan ko ito at nakita ang isang mensahe mula kay Bei Kiao. Isang larawan ni Suming sa isang re-rescale office, na tila nagbabayad. Puokay kong. Binilhan na naman ako ni Mingming ng bahay. Telos, sasakyan. Sinabi ko ng ayaw ko, pero nagalit pa siya sa akin. Bilang asawa niya, siguradong mas marami kang natanggap na regalo, di ba? Kahit sa screen lang, nararamdaman ko ang mapanuyang tono ni Bei Chao. Hindi ko maiwasang alalahanin ang nakaraan. Noong naliligaw pa si Suming, kahit kay Grande, hindi siya nagbigay ng mga mamahaling regalo. Ang pinakamalaki niyang ginastos ay ang kanyang oras. Kung isipin, marahil ang ibig at hindi ibig ay halata na mula pa sa simula. At least kay Bei Kiao, ibinigay ni Suming ang lahat ng mayroon siya. Tiningnan ko ang aming mga mensahe ni Bei Kiao. Puro pagpapakita niya ng mga larawan ng mga bagay na binili ni Suming para sa kanya. Wala akong ni isang replay. Inisil ko ang aking sentido, at sinabi na lang sa sarili, mabuti na rin. Kung mag-divorce kami ni Suming balang araw, lahat ng ito ay ebidensya. Gabi na nang bumalik si Suming. Ang paso ko ay hindi pa rin magaling, at masakit pa rin gumalaw. Pagdating niya, hindi niya ako tiningnan at basta na lang inihagis sa akin ng isang sort. Agad ko itong sinalo, ngunit hindi naiwasang matamaan ang paso ko. Napangiwi ako sa sakit. Ito para sa iyo. Pangaw, araw. Suot mo yang halos sira ng damit. Tara kaawaan ka ng ibang. Bakit? Masaya ka ba kapag pinagtatawanan ako? Alam ko kung bakit galit si Suming. Ang video kung saan, tinanong ako ng mga reporter pagkatapos kung maisara ang isang kontrata ay naging viral.
Ang mga komento ay tinatawag akong lalaking palamunin. Ang ilang naiibang komento ay tungkol sa aking damit, na luma na raw. Sinasabi nilang si Suming, bilang isang boss, ay hinahayaang magsuot ng ganoong damit ang kanyang asawa. Ngunit hindi niya naisip, gusto ko ba talagang isuot iyon? Sa mga nakaraang taon, kahit gaano karaming kontrata ang naisara ko, hindi ako nakatanggap ng kahit anong bonus. Bukod doon, hindi rin ako binibigyan ni Suming ng sweldo. Kaya palaging zero ang balanse ko. At mula nang makasama niya si Bai Chao, wala na siyang pakialam sa buhay ko, kaya paano pa niya iisipin na wala na akong damit sa aparador? At ngayon, ako pa ang sinisisi niya. Hindi ako nagsilita. Kinuha ko lang ang damit. Ngunit parang pamilyar ito. Biglang may pumasok sa isip ko. Noong nakaraang araw, tiningnan ni Ningming ang aparador ko at pinilit akong bilhan ng damit. Ninala niya ako agad sa mall. Narinig ko. Matagal na raw siyang hindi bumibili ng damit para sa iyo. Sayang. Hindi ko ganong gusto itong suot. Gusto mo, sa iyo na lang. Ang larawang ipinadala ni Bai Chao ay nagpapakita ng parehong suot. Natawa ako ng mapait at inihagik ang damit salig. Suming, ganoon ba kababang tingin mo sa akin? Kahit ang damit na ayaw ni Bai Chao, may lakasan ng loob na ibigay sa akin. Nang marinig ito ni Suming, medyo alangan siya, pero agad na nagtanong, paano mo nalaman na ito ang damit na ibinigay ko kay Atchao? Okay kong, pwede ba? Huwag kang maging ganyan kadiri. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang monitor ako? Mukhang hindi alam ni Sumi na nagninensahe sa akin si Bai Chao ng palihim. At wala akong balak sabihin sa kanya. Nagpatuloy si Sungmin, Kuoke kong, nakakaawa ka. Kahit gawin mo yan, hindi na ako magbabago. Ang mahal ko ay si Bai Chao lang, noon pa man. Kung hindi dahil sa iyo, kami sana ang ikinasal. Sa totoo lang, ikaw ang sumira sa relasyon namin ni Akshao. Puno ng pagkasuklam ang tingin ni Suming sa akin. Natawa ako sa galit habang pinakikinggan siya. Siya ang hindi naglakas, noob na suwayin ang kanyang mga magulang at sumunod sa utos nilang ligawan ako. Pero ngayon, sa akin niya isinisisi ang lahat. Suming, bagay kayo ni Bai Chao. Isa'y mukhang pera, at isa'y mayaman pero walang utak. Pagkasabi ko niyan, tumalikod ako para bumalik sa kwarto. Bawanti, segundo nakasama ko si Suming ay nakakadiri. Ngunit hinawakan niya ang aking braso. Anong ibig mong sabihin? Che kong, sa tingin mo, kung wala ako, magkakaroon ka ng ganitong buhay. Nahawakan niya ang paso ko. Ang sakit ay kumalat sa buong katawan ko, at namutla ko. Inalis ko ang kamay niya. Humutok na ang paltos sa aking braso. Nanginginig ang aking katawan, at kinagat ko ang aking labi para hindi mapasigaw.
Ang malakas na reaksyon ko ay napansin ni Suming. May bahid ng pagkakasala ang kanyang tingin, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Kasalanan mo yan. Nakit wala ding ginugulo si Akaw. Kumuha si Suming ng ilang dokumento mula sa kanyang bag at inihagis sa mesa. Masahin mo ito ngayon. Hanapin mo lahat ng data at analisis ng proyekto. Tumalikod siya ng walang pag-aalinlangan at nagsimulang mag-text kay Beicho. Habang pinapanood ko siyang papalayo, bigla kong naramdaman na wala ng saysay ang lahat. Ang pagsasamang ito ay hindi na mailigtas. Kailangan kong makipag-divorce. Kinuha ko ang aking telepono. At bili ako sandali bago niyar ang numerong matagal ko ng kabisado. Ako ito. Pwede mo ba akong sunduin? Sa kabilang linya, isang malamig na tawa ang swagot. Hindi ba ito ang sikat na gay? Oo. Nakit hindi ka nalang magpakasaya sa asawa mo at ako pa ang tinatawagan mo. Ang boses ni Chen Fin ay puno ng pangungutya. Napalunok ako at hindi nagsalita. Pagkatapos ng isang minutong katahimikan, sumuko rin siya. Nasaan ka? Hinabi ko sa kanya ang address. At agad niyang ibinaba ang tawag. Habang nakaupo sa sofa, naalala ko ang nangyari 15 taon na ang nakalipas. Noon, magkasosyo kami ni Chen Ken sa isang kumpanya. Umuunlad ang aming negosyo at malapit ng maging pampubliko. Ngunit dahil ikakasal ako kay Suming, ibinenta ko ang aking mga share sa mababang halaga at umalis sa kumpanya. Nang malaman ni Chen Ken ang tungkol dito, nagkaroon kami ng malaking away. Nang umalis siya, umiiyak siyang itinuro ang aking ilong at sumigaw. Sekong, isa kang tanga. Kapag pinatay ka ng kung sino, huwag na huwag kang magpapakita sa panaginip ko, kung pakikialaman ko pa ang mga problema mo. Aso ako. Binura niya ang kontak ko at hindi dumalo sa kasal ko. Naghiwalay kami ng may sama ng loob. Sa mga nakaraang taon, nagkikita kami sa mga salo, pero hindi ako binibigyan ni Chen Feng ng magandang tingin. Akala ng iba, marto kaming magkaaway. Ngunit sa huli, siya pa rin ang tanging taong naisip kong lapitan. Nagkalipas ng 10 minuto, nag-text si Chen Feng na bumaba na ako. Nakaupo siya sa kotse. May hawak na sigarilyo, at ang tingin niya sa akin ay pareho pa rin tulad ng 15 taon na ang nakalipas. Hindi ba't ito ang dakilang boss ko? Anong hangin ang nagdala sa iyo nito? Akala ko masaya ka na at nakalimutan mo na ako. Kakasakay ko pa lang ng kotse, sinimulan na niya akong tuyain. Ang gulo sa pagitan namin ni Sumin ay laman ng internet, imposibleng hindi alam ni Chen Len. Sinasadya niyang sabihin ito para makaganti sa nakaraan. Hindi ko alam kung anong itsura ang ipapakita ko, kaya nanatili na lang akong seryoso. Salamat, dalhin mo na lang ako sa ospital. Niningnan na ako ni Chen Ken. Marahil ay nakita niya ang masama kong itsura,
kaya hindi na siya nagtanong pa. Tahimik siya sa buong biyahe. Ngunit minsan ay hindi niya mapigilang laitin ako. Nang magdaanan namin ng isang pares ng magkaibigang nakaakbay, dati, mayroon din akong kaibigan na sasabihan ko ng lahat. Sayang, sumama sa babae. Nang magdaanan namin ang mga bagong kasal, tingnan mo sila, sobrang saya. Iniwan din, saya ng lalaki ang kaibigan niya. Nang madaanan namin ang aaway na magkasintahan, mabuti yan. Away na sila ngayon para hindi na nila abalahin ang mga kaibigan nila sa hinaharap. Iniis ko ang lahat ng alipusta ni Chen Feng hanggang sa makarating kami sa ospital. Akala ko dadalhin niya ako sa pinakamalapit na ospital, pero dinala niya ako sa pinakamagandang at ubili akong buksan ng pinto. Mahina kong sinabi, salamat. Babawi ako sa iyong utang, inayang bawi. Hindi ka pala pipi. Akala ko hindi mo na ako kakausapin, sigaw ni Chen Ken, sabay hampas sa balikat ko. Puno na rin ako ng galit. Sa harap ng dati kong matalik na kaibigan, hindi ko na napigilan. Ninura mo ako sa buong biyahe, ano nang gusto mong sabihin ko? Lago ka, basta ka na lang umalis noon. Tapos hindi kita pwedeng muralin. Nanlaki ang mga mata ni Chen Feng at hinampas ulit ako. Nagkasagutan kami at nagsuntukan sa loob ng kotse. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero bigla siyang sininok habang nagsakalita. Hindi ko napigilang matawa. Tumingin siya sa akin at natawa na rin. Ang sama ng loob namin sa isa't isa ay parang naglaho na. Silamahan ako ni Chen Fin sa ospital, sa pagpaparehistro, at sa paghihintay sa doktor. Pagkatapos, umupo kami sa labas at sabay na nagsindi ng sigarilyo. Anong plano mo ngayon? Umikit ako at pinanood ang usok makumakalat sa hangin. Hindi ko napapakialaman ang kumpanya niya. Pakiusa. Tulungan mo akong ipon ng ebidensya ng panloloko niya at ipakalat ito. Dahil ayaw niyang makipaghiwalay ng maayos, idedemanda ko siya. Itinapon ko ang sigarilyo at kinapakan ito ng mariin. Ayon si Chen Fin sa plano ko. Para ipagdiwang ang aming pagkakaayos at ang paggaling ko sa katangahan sa pag-ibig, nagyaya siyang kumain. Ngunit pagdating namin sa restaurant, tumawag si Suming. Ang boses niya ay puno ng galit. Tekong, nagre-rebelde ka ba? Hindi mo pa tapos ang mga dokumento, hindi ka pa nagluto, nasaan ka? Inilayo ko ang telepono para hindi masira ang eargun ko. Narinig din ni Chen kay ng boses ni Suming at kumunot ang kanyang noo. Inintay kong matapos siyang magalit bago ako nagsalita. Boss. Latigilan si Sumin, at lalong naging iritado ang kanyang boses. Sekong, tapos ka na ba? Alam kong galit ka dahil kay Ansho, pero sinabi na niya na gusto lang niyang makasama ako at wala siyang balak sirain ang relasyon natin. Ganyan na ang ginawa ni Ansho. Hindi ka ba pwedeng maging mas mapagbili? Paulit.
Ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Bacquiao. Nakakairita ng pakinggan. Nalamig akong tumawa. Tangro. Sinasabi mong mahal mo siya, pero hindi mo man lang siya bibigyan ng tamang katayuan. Sumim. Ang bag. Ibig mo ay napakamura. Uoke kong, kung magpapatuloy ka sa ganito, hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Halos nagninit-nit si Suming. Hanggang ngayon, akala niya ay ayaw kong bitawan ang titulong asawa niya. Mahala kang. Tandaan mo ang sinabi mo. Huwag kang manggugulo sa aking mamaya. Nang mga salitang iyon ay nagpagalit kay Suming. Sumigaw siya sa telepono. Divorce kung divorce. Huwag kang magsisisi. At ibinaba niya ang tawag. Piningnan ako ni Chinfeng ng may paghanga at itinaas ang kanyang baso. Para sa alis ng tubig sa utak mo. Cheers. Natawa na lang ako at tuos sa kanya. Nagkatapos ng ilang inumin, namumula na ang aming mga mukha. Biglang nagsalita si Chen Fein. Kung mapana, yung video na baran na yun, gusto mo bang ipatanggal? Ang tinutukoy niya ay ang video, kung saan ako ininsulto ng mga reporter. Karaniwan, mabilis na nawawala ang mga ganoong video, pero hanggang ngayon ay nasa lending pa rin. Alam namin may gumagalaw sa likod nito, marahil si Bait Xiao. Huwag. Kung mas paral, mas pabor sa akin. Sa mga nakaraang taon, sinikap ni Sungmin na palabasin na isa akong lalaking palamunin para maging tanggap ang relasyon niya kay Bacquiao. Ngayon, kung mas kinamumuhian ako ng mga tao, mas magagalit sila kay Sungmin kapag nalaman nila ang katotohanan. Nang patalim na iyon ay babalik sa kanya. Naintindihan ni Chen Ken at Nad Oxane. Mga sumulon na sinubukan kong makasabay sa mga proyekto sa kumpanya ni Chen Ken. Kahit na kami ang nagtatag nito, matagal na akong nawala at marami nang nagbago. Samantala, hindi rin tumigil sina Sungmin. Mula nang hilinin ko ang divorce, dumami ang mga paninira sa akin online. May mga nagsasabing pinakasalan ko lang si Sungmin para sa pera ng pamilya niya. Biglang naging biktima si Sungmin, at ako ang naging masamang tao. Dahil dito, lalong lumakas ang negosyo ni Sungmin. Muli kaming nagkita ni Sungmin sa isang bidding. Agad siyang lumapit, at hinarangan ng daan ko. Niningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Nagong damit, na. Nakahanap ka na ba ng bagong mayamang babae? Tama yan. Habang maganda pa ang mukha mo, ibenta mo na sa magandang presyo. Nakatayo si Bacquiao sa tabi niya at nakangiting nagsabi, Mingmin, huwag kang ganyan. Baka naman nakahanap na trabaho si Kuyang Huo. Tumawa si Sungmin. Trabaho. Sinong kumpanya ang tatanggap sa kanya ngayon? Nabait ka pa rin talaga, Akchao. Nandidiri ako sa kanilang paglalambingan. Kaya pala pinilita ako ni Chan Ken na pumuntang ito. Numiti ako kay Sungmin. Sa tingin ko,
mas may karanasan ang kasama mo sa paghahanap ng mayaman. At saka, kailangan mo bang magpaalam sa'yo kung anong damit ang bibilhin ko? Hindi ko naman ginamit yung 500 yuan card na binigay mo. Namula at namutla ang mukha ni Sungmin. Nailangan ng imbitasyon parang makapasok dito. Paano ka nakapasok? O baka sir mas pro ka rito. Nanyan ka na baka. Desperado pagkatapos mo akong iwan. Ang tingin niya ay parang nakatingin sa isang langgam. Nagsimula nang magtipon ang mga tao sa paligid namin. Ang gulo namin ay mainit na usapin. Nang matapos magsalita si Suming, may sumang, ayon agad. Pamasisiuso. Sino ba siya kung wala ka? Tiningnan ko ang nagsalitang lalaki. Isa sa mga tinanggihan ko noon dahil sa depektibong produktong. Ngayon, sinusubukan niyang makuha ang pabor ni Suming. Dahil sa kanya, nagsimula na ring manlait ang iba para makuha ang loob ni Suming. Tumayo lang ako roon. Walang eroson. Tamihan sa kanila ay mga kumpanyang tinanggihan ko. Sa uli, kisuming din ang malulugi. Ano ang pakialam ko? Habang nagkakagulo sila, lumapit ang event coordinator at may ibinulong sa akin. Magsisimula na ang bidding at kailangan kong gawin ang huling pagsusuri. Tumango ako. Paalis na sana ako nang pigilan ako ni Suming. Saan ka pupunta? Nahuli ka bang nakapuslit? Papalayasin ka na ba? Ngumiti siya ng may alipusta. Dahil sa pinagsamahan natin, kung luluwag ka at magmamakaawa, kakausapin mo sila para sa iyo. Hindi ko napigilang matawang. CEO So. Sa pagkakaalam ko, ikaw lang ang inimbitahan, hindi kasama si Jin. Bay na kasama mo. At hindi rin sinabi sa imbitasyon na pwede kang magdala ng lalaking partner. Talong sumama ang mukha ni Suming. Ngunit nagsalita pa si Bait Xiao. Anong pakialam mo? Naipakialam ako. Dahil ako ang namamahala sa bidding na ito. Si Uso. Dahil sa pinagsamahan natin, kung luluwag ka, palalatpasin kitang. Ibinalik ko sa kanya ang mga salita niya. Sino nang maniniwala? Kung wala si Uso, isa ka lang basura. Sigaw ng lalaki kanina. Natawa si Suming. Okay ko. Desperado ka na talaga. Ano? Sa tingin mo? Silong boss ang tatanggap sa iyo ngayon. May problema ka ba sa akin? Nisang boses ang narinig mula sa likuan mo. Kitentin. Lumakad siya palapit sa amin at tiningnan si Suming. Sa tingin mo, may problema sa paningin ko. Hindi makapaniwalang tumingin si Suming sa aming dalawa. CEO. Si Ochen, hindi ba kayo ni Huoke ko? Pinutol siya ni Chen Fen. Noon, para pakasalan ka, ibinenta niya ang shares niya sa kumpanya sa murang halaga. Nag-away kami. Pero kahit nag-away kami, siya pa rin ang matalik kong kaibigan.
Sino ka para laitin siya? Lalong namutla si Suming. Noong nililigawan niya ako, alam lang niya na may sarili akong negosyo, pero hindi niya ilalam kung sino ang kasosyo ko. Ngayon, nasa harap na niya ang katotohanan. Biglang nagbago ang ihip ng hangin at lahat ay pumanig sa akin. Umalis si Suming nang napahiya. Kinabukasan, maraming boss ang nagdala ng kontrata sa kumpanya ni Suming dahil sa kanyang ipinangako. Narinig ko na halos maputol na ang kamay niya sa kapipirma. At dahil wala na ako, maraming problema ang lumitaw sa kumpanya niya. Hindi niya alam ang detalye ng mga kontratang ako ang humahawak. Dahil dito, lalong naging pabaya ang mga partner niya. Sabi ni Chen Kane, sobrang stress na raw ni Suming kaya wala na siyang oras para kay Bichaw. Ngumiti ako ang isinara ang laptop. Hintayin mo lang. May kasunod pa yan. Interesadong tumingin si Chen Sen sa akin. Pagkamatay ng mga magulang ni Suming, maraming matatandang empleyado ang gumawa ng kalokohan. Ang una kong ginawa ay kumuha ng ebidensya laban sa kanila para pilitin silang magtrabaho ng maayos. Ngayong wala na ako at walang silbi si Suming, sa tingin mo ba magtatrabaho sila ng tapat? Humanga si Chen Fen. Ikaw na talaga. Buti na lang hindi mo dinala ang mga tatidi ko noong umalis ka. Kung hindi, patay ang kumpanya ko. Nagtawanan kami. Biglang tumawag si Sungmin, iniimbitan ako sa kasal niya. Latanggisan na ako. Pero naisip ko, ang kasal ay isang magandang pagkakataon para manood ng palabas at ibunlad ang tunay niyang pagkatao. Kumayag ako. Nagpapakasal sila para patunayan ng isang bagay. Tanong ni Chen Kane. Sino ang nakakala? Nandoon lang tayo para manood. Inuha ko ang aking mga gamit. Tara na, uwian na. Dinakbayan ako ni Chen Fei, tulad ng 15 taon na ang nakalipas. Nagikang lad, kong retain. Sinusubukan mo bang agawin ang pwesto ko bilang zero? Ingat ka. Alam mo ang kakayahan ko. Biro ko. Sinuntok niya ako ng mahina sa dibdib. Sige. Hihintayin ko. Nakala ko matatagalan bago bumagsak ang kumpanya ni Suming, pero mas mabilis pa sa inaasahan ko. Bago pa man ang kasal niya, marami sa mga pangunahing empleyado niya ang kumontak sa akin. Sinabi nila na si Suming ay sunuran sa mga matatandang empleyado at hindi nakikinig sa kanila. Nang mga bagong kontrata ay puro palugi. Gusto na nilang umalis. Tinanggap ko sila. Pero walang kamanay. Malay si Suming sa lahat ng ito, abala sa pagpangakita ng pagmamahalan nila ni Beichao online. Sa araw ng kasal, dumating ako kasama si Chen Peng. Nang venue ay enrange, hindi tulad ng kasal namin na simple lang. Doon, sabi niya ayaw niya ng magastos. Ngayon, alam ko na, dahil lang pala hindi niya ako mahal. Nang makita ako ng mga empleyado ni Suming,
Agad silang lumapit. Usap na kami na pagkatapos ng kasal, nilipat na sila sa kumpanya ni Chen Feng. Alam nila kung sino ang dapat nilang pasalamatan. Nakita ito ni Sung Ming at nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Lumapit siya sa akin. Kuoket kong, may lakas ka palang loob na pumunta rito. Ngumiti ako. Nakit hindi. Hindi naman ako ang gumawa ng masama. Nagalit si Suming at sumigaw sa mga empleyado. Hindi niyo ba alam kung sino ang boss ninyo? Sumang, ayon si Bai Chao. Baka may ibang relasyon na nangyayari, sabi niya. Habang makahulugang tumitingin sa amin ni Chen Fen. Magagalit na sana si Chen Fen, pero pinigilan ko siya. Kung ano ang nasa isip mo, iyan din ang tingin mo sa iba. Umupo na lang kami at hinintay nagsimula ang seremonya. Naging maayos ang lahat sa simula. Ngunit nang tumayo sina Sumi at Bai Chao sa entablado, ang screen sa likod nila ay biglang nagpakita ng mga screenshot ng Chan. Ito ang mga mensaheng ipinagdala ni Bai Chao sa akin. Noong nakaraang araw, pinapalitan ko na ang content ng video. Nagbago ang itsura ng mga bisita. Tumingin si Suming sa likod at namutla. Maraming media ang naroroon, at lahat sila ay kinukuhanan ng screen. Pagkatapos ng mga chat, lumabas naman ang mga pag-uusap namin ni Suming, kung saan niya ako minumula at iniinsulto. May audio pa. Tumingin sa akin si Suming, galit na galit. Ngumiti ako sa kanya, kumaho, at umalis kasama si Chen Feng. Nalang kung pagkatapos ng araw na ito, mababawi ko na ang lahat ng dapat ay sa akin. At kahaharapin niya ang lahat ng kahihinatan. Pagkatapos ng kasal, kumalat ang video at nagbago ang opinyon ng publiko. Nalaman ng lahat ang katotohanan. Bumagsak ang stocks ng kanyang kumpanya. Ang mga kontratang pinirmahan niya ay nagdulot ng malaking pagkalugi. Hinanap niya ang mga matatandang empleyado, pero tumakas na sila dala ang pera. Lahat ng tech employees ay lumipat na rin. Naiwan kay Sumin ang isang malaking gulo at maraming utang. Nangyari ang lahat ng napakabilis. Bago pa siya makabawi, nawala na sa kanya ang lahat. Aalala ako na baka hanapin ako ni Sumin, nalaman kong na, ospital siya. Tanong si Chen Fen at nalaman na si Bai Chao ang dahilan. Nang malugi si Sumin, iniwan siya ni Bai Chao. Hindi ito matanggap ni Sumin at nalaman niyang may asawa at anak na pala si Bai Chao. Pinuntahan niya ito at nakita mismo na hinahalikan ni Bai Chao ang kanyang asawa. Ang lahat ng gamit sa bahay ay mga regalong bigay niya. Hindi niya nakayanang at ninala siya sa ospital. Pinagtawanan namin ito at hindi na pinansin. Ngunit lumala ang kanyang kondisyon at namatay siya sa ospital. Kahit na may galit kami si isa't isa, malusog ang katawan niya. Imposibleng magkasakit siya ng ganon. Nag-fire ako ng detective. Nalaman ko na habang nasa ospital si Suming, binisita siya ni Bai Chao sa dahilan ng pagkakasala.
pero nilalason pala niya ang pagkain nito. Kumuha pala siya ng malaking lane insurance para kay Sunmin. Naaresto si Bai Xiao dahil sa pagpatay. Nang araw na iyon, nakita ko ang isang bata sa gitna ng mga tao na masamang nakatingin sa akin. Sinabi ng kapitbahay na anak iyon ni Bai Qiao. Aalala si Shenzhen na baka magyaganti ang bata. Ngumiti lang ako at kinawayan ng bata. Sana hindi niya ako biguin.